God is good! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship at muling makakapakinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, kaalaman, kalusugan at kalakasan ng katawan. Huwag po nating kalilimutan ibahagi ito sa ating mga kaibigan, kakilala, at sa pamamagitan ng pag-like at share ng live streaming fellowship na ito at i-share po natin in public. Sa ganitong paraan ay nailalapit natin sila sa ating Panginoong Jesus. Amen! Inaanyayahan ko na po ang lahat na magsitayo at samahan natin at pakinggan ang anointing band sa mga awiting spiritual. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, glory to God! Patuloy kami magpapasalamat ay i-enjoy ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Father. Lord Jesus. Nagpapasalamat ang puso kong ito. O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo. Karapat-dapat ang isang katulad ko. Ngunit
Papuri at pagsamba sa iyo lang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, lumalapit kami sa banal mong harapan, Panginoong Jesus. Nag-aalay ng papuri, nag-aalay ng pagsamba at pagdakila, Panginoon. Karapat dapat ka sa lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod kami sa harapan mo, Panginoon. Walang bahitungis, Panginoong Jesus. Alam namin na hindi kami karapat-dapat. Pero Lord, pinatawad mo kami, inibig mo kami, nilinis mo kami, Panginoon. Kaya boldly, nakakaharap kami, Panginoon, sa iyo. At sumasamba at nagpapasalamat, aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kailanman ay hindi ka nagbago, kailanman ay hindi ka nagkulang, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa buhay na meron kami, Panginoon. Bagamat may mga pagsubok, Lord, ito'y aming napapagtagumpayan sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayong patuloy nagbibigay sa amin ng lakas, kayo nagbibigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon, na patuloy na lumaban sa buhay na ito, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, kapag kasama ka namin, Panginoon, walang anumang pwedeng humadlang, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang tinig namin lahat, Panginoon, na nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Binigyan mo kami, Panginoon, ng maraming oras to spend, Panginoon, para gugulin sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa anumang mga bagay na pinagkakaabalahan namin, Panginoon. Pero ang oras na ito ay para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya nais namin, Panginoon, na maibigay ang wagas na pagpupuri, wagas na pasasalamat para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Lord, patuloy kaming lalapit, patuloy ka naming sasambahin, pasasalamatan, Panginoon, itataas ang pangalan mo dahil ito yung nararapat namin gawin bilang mga anak mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, naniniwala kami in praising there is power, in praising there is healing, Panginoon, and in praising there is victory, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya patuloy kaming aawit, patuloy kaming sasamba at dadakilain namin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat aming Diyos. Hallelujah. 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 With all our hearts, with all our minds, patuloy nating papurihan ang Panginoon. Thank you, Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papupurihan at aawitan, magpakailanman, Panginoong Jesus. Sa iyo lang ang papuri't pagsambay, alay, sa iyo lamang ibibigay ang buhay kong ito'y kalugdan mo bilang sang alay. Jesus. Noon,
natin ang ating mga puso at isipan at dadapo na po tayo sa pinakmahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Brother Alexander F. Santos Jr. sa series na Parables about Stewardship and Responsibility sa topic na The 10 Minas. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat na ngayon ay nakikinig po sa ating pong live streaming. Naniniwala po ako na sa biyaya po ng Panginoon, tayo ay patuloy na kinikilos niya upang matuto at maunawaan ang kanyang mga salita. Amen. Kanina pa lang po naniniwala ako na tayo po ay blessed na sa pag-awit at pagpupuri sa Panginoon. Pero sa oras pong ito, hayaan niyo po na mas pagpalain pa tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Amen. So bilang pasimula po sa pagbubulay ng kanyang mga salita, inaanyayahan ko po ang lahat para sa isang panalangin. Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami, Ama, sa oras na ito na kami po ay muli mong pinagkatipon-tipon kahit po sa pamamagitan lamang ng online streaming na ito. Panginoon, nasaan man pong lugar, tahanan, biyahe, trabaho man ang aming mga kapatid na ngayon ay nakikinig sa iyong mga salita, gamitin mo ang makapangyarihan mong kamay para abutin ang bawat isa upang tugunin ang aming mga panalangin, upang abutin ang aming mga puso, at upang, Panginoon, bigyang pag-asa ang lahat ng naaabot ng pagtitipong ito. Jesus, you are beyond the traditional and the convention. Naniniwala kami na kami man po ay hindi magkakasama physically, but by heart and by essence, we are gathering in your name. At sa kapangyarihan, Panginoon, at katapatan mo, naniniwala kami na nasa amin kang kalagitnaan, gumagawa ng himala, nagbibigay ng pag-asa, humihipo sa maraming puso, at bumabago ng maraming buhay. Salamat, Ama, sa banal mong Espiritu na naririto ngayon, magbibigay ng kaunawaan sa bawat isa. Na sa oras na ito, ikaw lang ang madakila, maparangalan naman namin sa langit. In Jesus' mighty name, Amen and amen. Isang mapagpalang oras po ulit sa ating lahat. Maaring sa mga nasa Pilipinas, ngayon ay gabi. Pero sa mga kasama namin sa ibayong dagat, maaring may hapon, meron namang gabing-gabi na, meron namang maaring umaga sa kanila kung kayo po ay mga kapatid namin sa bandang United States. So, ito pong Midweek Fellowship natin ay patuloy pa rin na nasa serye na Parables about Stewardship and Responsibility. Actually, it was started last week ni Brother Alfred. At alam ko po, noong nakaraang linggo, ang dami na nating natutunan ukol sa kung bakit napakahalaga, di ba? Na maging mabuti tayong katiwala ng Panginoon. Amen. Kasi stewardship and responsibility is an essential part of our Christian living. Di ba ngayon, tinatalakay po natin sa ating Sunday Fellowship, yung Living for Christ. And ito pong paksa natin na mga talinhaga ukol sa pagiging katiwala, stewardship, and responsibility, pagkakaroon ng mapanagutang pamumuhay, yan po ay isa, or ito po yung mga aralin na magbibigay sa atin ng inspirasyon, maaring sa iba'y babala, at magpapalakas ng loob natin. Why do we really need to become a good and faithful steward and responsible disciples of Jesus? At sa oras po ito, ang ating pong magiging paksa ay yung talinhaga ukol sa salaping ginto, or in English, the 10 Minas. So yung Minas po, sa Griego or sa panahon ng mga Hudyo, ito po ay
salaping ginto. Ito po yung ginagamit nilang form of transaction or pagbili ng mga produkto o serbisyo nung panahon na yon. Ano, isa po yung mina or salaping ginto sa ginagamit na pambayad na kapalit ng serbisyo at produkto. Ito pong parable na ito ay ipinaliwanag ng Panginoon, itinuro ng Panginoon nung siya po ay malapit na sa Jerusalem at na kung saan maraming tao ang naniniwala sa or naririnig na o naiinganyo doon sa aral ng paghahari ng Diyos. Kasi merong mga umaasa, merong mga naghihintay. Diba? So alam naman natin yung Jerusalem, ito ay bayan ng Diyos. Ano? So, basahin po natin yung parable para mas maunawaan natin. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 19:11 to 27. Ito po ang sabi, habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga, isang parable. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inaakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay babalik. So ang ating first main character is isang mayaman at maharlikang lalaki or tao na tinatawag sa ibayong lugar para daw maging hari. Pero meron ditong dapat nating bigyan pansin. Pagkatapos nito, siya ay babalik. So later on, meron tong mensahe sa atin, yung pagbabalik ng hari. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. So among his alipin, may tinawag siyang 10 at binigyan ng mga ito ng tig-iisang gintong salapi. They were given each 1 mina. Actually, nag-research po ako, yung isang mina daw ay katumbas ng 3 buwang sweldo. Yung isang salaping ginto po ay katumbas ng 3 buwang sweldo ng isang tagapaglingkod. Di ba? So napakalaki ng ipinagkatiwala sa kanilang pera. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. So may tungkulin sila, mga lakad. Ngunit sa galit sa kanya ng kanyang mga nasasakupan, nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maghari sa amin ng taong iyan. Gayunpaman, ang ginawa rin siyang hari. So kahit maraming ang tawag doon yung may resistance doon sa paghahari nung maharlika, still naging hari pa rin siya. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. So there is this expectation. Nagbigay ng pera kasi may binilin ipangalakal ninyo. So kung may ibinilin, may expectations. And the expectation is, magkano kaya ang tinubo ng bawat isa? Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay nyo ay tumubo ng 10. Imagine, ano? So magaling na businessman ito, ano? Di ba? Sabi ng Panginoon, magaling, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. So may reward. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan niyo sa akin ay tumubo ng 5. Medyo mababa ng konti. Pero gayunpaman, ang sabi at ang naging reward niya mula sa hari, mamamahala ka sa 5 lungsod. Hindi na disappoint, hindi na galit kahit 5 lang ang tinubo. Amen. Binigyan pa rin ng gantimpala. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo
dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mong kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana ito bago ako dumating, kahit maliit. Sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw sa aking maghari, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap. So napaka-direct to the point, napaka-explicit po nung talinhaga. Makikita natin dito kung paano ang Diyos, amen, ay nagbigay sa atin or pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay na ang nais niya ating gamitin. Nang sa gayon, sa kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayo ay makatanggap ng gantimpala. So makikita po natin, ang unang gustong ituro sa atin ng parable is there is a call to be faithful. And actually, I think that is the very heart of this parable. Marami po itong kahalintulad na parable sa Bible. Nandyan din yung parable of the talents. So isa din po ito. Ito naman yung binigyan ng limang salapi, 10 salapi, saka isang salapi, di ba? Pero ito, almost the same. Pero I want to concentrate the message of this parable dun sa pagtawag ng Diyos sa atin bilang mga lingkod, bilang mga alagad, na maging matapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, sa umpisa pa lang ng parable, nakikita na natin ang sabi dito, si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Sa sobra siguro nilang excitement kasi itinuturo ni Juan ang paghahari ng Diyos, malapit na, yung kasunod niya. Tapos na-trace nila siguro kay Jesus, yun din ang aral ni Jesus, di ba? Tinag-usapan na natin sa fellowship yan, that the first message of Jesus is about the kingdom of God. So akala ng mga tao sa Jerusalem, mabilis lang. Alam niyo mga kapatid, yung misunderstanding na yun na mabilis, siguro mauugat natin yan doon sa karanasan nila. Kasi sila'y alipin ng Roma. Sila'y nasakop ng Roma. Sila'y nasa pamumuno ng mga Romano. Na kung saan sila ay kailangang sumunod sa sistema, patakaran at pamumuno ng hari ng Roma. At pag titignan din natin, ite-trace back natin yung karanasan ng mga Hudyo, talagang marami silang pinagdaanan na pagkaalipin at pakikibaka. So, siguro ang nais na lang nila makalaya doon sa sumpa na yon or sa mahirap na karanasan na yon, kaya siguro sila excited na nung narinig nila yung aral ni Juan Bautista, saka yung aral ni Cristo about sa paghahari ng Diyos, they thought that it will come immediately. Mabilis lang. Kumbaga, hindi na nila kailangang magtiis pa ng matagal. But Jesus clarified that the kingdom would not appear immediately as the Jews understood it. Sabi niya sa verse 13, subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10. Di ba? Sabi niya sa verse 13, subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tig-iisang gintong salapi at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Wala pong sinabi si Jesus that the coming of His kingdom is immediate. Ang sinabi at iniutos ng Panginoong Hesus mula sa talinhaga
na nais niyang ipaliwanag sa atin, mga kapatid, the kingdom will come. Yun yung sigurado. Dating ang paghahari ng Diyos. Ang sigurado, mga kapatid, muling babalik si Jesus Christ. Amen. Ang sigurado, mga kapatid, sa kabila ng mga pinagdaraanan nating hirap, sa kabila ng mga nasasaksihan nating kaguluhan sa mundong ito, giyera, korupsyon, away-away, katakawan sa kapangyarihan, nakawan, patayan, lantarang pagpapaikot sa tao ng mga nasa kapangyarihan, sa maraming kaguluhan ng iyan, nais tayong bigyang pag-asa ng talinhagang ito na ang ating hari na Panginoong Hesus ay umakyat sa trono ng Ama. Pero ang sabi niya, siya ay babalik. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So wag nating isipin na kung tayo may pinagdaraan ng mabigat na pagsubok, or if we are so frustrated na sa nangyayari sa paligid nating kaguluhan, hindi po magtatapos sa kaguluhan ng lahat ng ito, mga kapatid. Amen. Our King of Kings, Lord of Lords, will return. The kingdom of God will come unto the earth. Sa pagbabalik ni Jesus Christ. Amen. Pero hindi niya sinabing mabilis at agaran. Hindi rin naman niya sinabing matagal at mabagal. Pero ang sabi niya, ipangalakal niyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ipangalakal, it symbolizes we need to work. We have to work. We have work to do until he comes again. Jesus told us through this parable that his return will surely come. Until then, we have work. Hindi po tayo basta sinabihan ni Kristo na siya'y muling babalik. Bago siya umalis, maliwanag, binigyan niya tayo ng gampanin, ng tungkulin, ng trabaho na dapat gampanan. Hanggang sa kanyang alam niyo, mga kapatid, alam natin that the nobleman represents Jesus. Amen? At yung 10 minas, yung 10 salaping ginto na ibinigay niya sa bawat isang katiwala, it symbolizes naman kung paanong ang Diyos, kung paanong si Jesus entrust each of us. Ipinakikita ng pagkakaloob ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ng tig-iisang salaping ginto dun sa mga katiwala, ay gayon din naman ipinakikita nito sa atin na tayo din kagaya ng mga katiwala at alipin ay pinagkatiwalaan din bawat isa ng mina ng salaping ginto. Pero hindi literally na salaping ginto. It is in the form of talents. Maaring time, resources, influence, and spiritual gifts. I think, mga kapatid, alin man dito sa 5 to, I think you have at least one from among these. Iba-iba tayo ng talento pero naniniwala akong bawat isa sa atin may talento.
Pero kung sinasabi natin wala tayong talento, naniniwala din ako na meron tayong oras. At kung sinasabi mo naman wala kang oras kasi marami kang trabaho, siguro naman nagbubunga yung trabaho mo. So meron kang resources, financial resources, logistic resources, mga mekanismo at pamamaraan kung paano natin i-advance ang mabuting balita. Paglilingkuran ng simbahan. Meron ka ding impluensya. Baka kasi iniisip nung iba sa atin na kaya yan nila sister kasi mga retirado naman na yan. Mga wala naman sigurong mabibigat na trabaho yan kaya kaya nilang humayo sa kanila na yan. Hindi kapatid. Wala kang time, you have influence. Teacher ka, supervisor ka, division chief ka, principal, manager, you have a sphere of influence. Kahit na wala ka sa posisyon at kapangyarihan, di ba may kaibigan ka? Yung kaibigan mo na yun, naniniwala sa'yo. Yung kaibigan mo na yun, di ba pag kinaya mo magkape para magchismisan at pagkwento ka ng buhay ng may buhay, sumasama naman. Naniniwala naman. So you have an influence. We have spiritual gifts. Bawat isa nasa Bible yan. Ang bawat isa ay pinagkalooban sa atin ng banal na spirito ng kaloob ayon sa kanyang maibigan. Hindi totoo na wala tayong kakayanan, kaparaanan, at pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, each servant received 1 mina. Ito yung kaibahan niya doon sa parable of the talents. Yung sa talents kasi, iba-iba yung level. Makikita natin doon yung iba-ibang uri ng responsibility and accountability na meron tayo dito bilang mga Kristiyano. Pero dito naman, pinakita ng Diyos yung pantay-pantay na pagbibigay niya ng mina. Ibig sabihin ito, each of us receive same opportunity, same responsibility. Iba-iba lang ng iba-iba lang ng ekspresyon. Di ba? Maaring mangangaral ka, maaari namang marami kang resources, pwede kang tumulong sa pagpapaganda ng simbahan, pagbili ng mga pangangailangan. Pero ang sigurado mga kapatid, yung sinisimbolo ng tig-iisang mina, God is teaching us na ang bawat isa sa atin ay may magkakamuka na oportunidad. Hindi man pare-parehas, pero ang sigurado bawat isa may opportunity. Nandun ka man sa highs or lows sa tingin mo ng iyong buhay, anumang estado yan, you have an opportunity. God entrusts you with the opportunity and responsibility to use your talents, to use your time. So mga kapatid, yung panawagan ng Diyos kanina na tayo'y maging tapat. The calling to be faithful until He comes ay hindi lang po panawagan sa akin na Alex, preacher ka, dapat hanggang sa huli preacher ka. Sister Karen, worship leader ka, dapat hanggang sa huli worship leader ka. Hindi lang po para sa amin. Kayo din po. Kinakausap ng Diyos. Kagaya namin na tumanggap ng salaping ginto ng kaloob mula sa Diyos. Dapat tanggapin din natin
na tayo din po ay pinagkatiwalaan ng Diyos upang tayo'y manatiling tapat na naging. Mga kapatid, one save, always save. Later on, makikita nyo yan. Hindi naman nawawala yung kaligtasan. But we are wasting and losing the opportunity to be used by God. Sabi nga sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Huwag mo sabihin, ito lang yung tinanggap ko sa Panginoon. Mahiyain ako. Isa lang ang kaibigan ko. Eh, may isa ka palang kaibigan. Sana naman yung isa mong kaibigan na yun, hindi mo napakawalan. At sana magamit ka ng Diyos para maipakilala mo si Jesus Christ. Wala naman akong trabaho. Ang meron lang ako, oras. So mga kapatid, kaysa ubusin mo yung oras mo pagdating ng hapon na hihilera ka na sa mga nakaupo sa bingguhan o hihilera ka na doon sa kanto na nagchichismisan, at hindi ka na lang sumama sa mga kapatid nating humahayo. Pumupunta sa may sakit. Pumupunta sa mga kapatid nating kailangan nating maibalik sa gawain ng Diyos. Huwag mo sabihin na wala kang oras kasi marami kang trabaho. Marami kang tungkulin sa iyong institusyon na kinabibilangan. So ibig sabihin pala, as you serve there, you have some sort of influence. Kasi tsak, nasa sobrang workaholic mo, promoted ka na. So you have a sphere of influence among your peers, among your colleagues, among your subordinates, because you're already a supervisor. So yung nakikita mong, ito lang yung meron ako kasi hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng mga nagmi-ministry kasi marami silang oras, kasi marami silang pera, kasi marami silang kaibigan. No. Whatever resources, whatever opportunity, sabi ko nga, Minas can be a talent, can be a time, can be an influence, a resources, or a spiritual gifts. Even the least has something that can be used to do the most for Christ's greater glory. Yung sinasabi mong eto lang, yung nilalang mo na yan, yung lang na yan, yung isang kaibigan lang na yan, yung 2-3 oras lang na yan, kung gagamitin mo at pag-iisipan mo lang at magiging seryoso at intentional ka sa pagiging tapat na lingkod, it can be used to do the most for Christ's greater glory. Pwedeng pakinabangan ni Kristo yang sinasabi mong isang mina, yang isang talento na yan, iyang simpleng kakayanan na yan, pagkakataon na yan, para mas mapalawak natin ang ministeryo ni Kristo. Mga kapatid, everyone has something from God. Kahit maliit pa yan. God entrusts you with the mina. Kaya wag na wag mo sasabihin wala akong maibibigay. Everyone has something to be faithful with. Ang tanong lang sa atin, mga kapatid, are you faithful enough to use this gift? Handa ka bang gamitin ito
ng may katapatan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa 1 Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala. Ang panawagan sa atin ng Diyos, maging mabubuting katiwala tayo. A good steward ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang sabi, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Tugtungan ko, kagaya ng sinabi ng hari, hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya, it's not just using this gift. It's also about being faithful with what we receive. Ang sabi sa Lucas 9:19, 15 to 21, yung portion na kung saan dito ay nung bumalik yung hari, di ba? Talagang, pinagsulit niya, di ba? Yung isa, tinanong niya, tumubo ba? Tumubo daw ng 10, yung isa naman tumubo ng 5. Ano gustong ipakita sa atin ng senaryong yon? Mamaya natin pag-usapan yung pagsusulit. Ang unang gustong ipakita sa atin ng pagkakataon na to, na tinanong ng Panginoon kung kumita ba, is pag sinabi po natin faithfulness, it's not just about using the gift. It's about fruitfulness. Masasabi natin that we are faithful in using these gifts is we are fruitful. Namumunga ba tayo? Kasi dito pinakita yung pinagkatiwalaan ng isang salaping ginto, na-test yung kanyang faithfulness nung sabihin niya na tumubo po ng 10. Yung isa naman, tumubo po ng 5. Kaso yung isa, binalot, tinago, hindi ginamit. So pag sinabi po nating katapatan sa Diyos, listen to this. Pag sinabi nating katapatan sa Diyos, hindi lang po ito na nangangahulugan na nanatili ka sa Diyos. Hindi naman ako nawala, Brother Alex. Hindi naman ako tumalikod eh. Hindi nga ako lumipat sa ibang church eh. Nag-attend naman ako. For 30 years, for 40 years. Kung dumaan man ako ng pagsubok ng saglit, bumalik ako. I'm faithful. Praise the Lord. Pero hindi lang po doon sinusubok ang katapatan. When we say faithfulness, it's about fruitfulness also. Hindi ka nga umabsent, hindi ka nga nawala, hindi ka nga lumipat, pero natakot at nahiya ka namang ipang-aral ng yung 30, 40 years mo, ilang taon na ba lingkod? 42 years. Yung 40 years mo na pag-attend sa lingkod, paglabas mo ng Sunday Fellowship, tinatago mo na rin. Hindi mo na rin pinakilala si Jesus Christ. Nahiya ka, natakot ka. Mga kapatid, hindi dapat tayo matakot eh. The reason why, in spite of receiving gifts from the Lord, ang dahilan kung bakit po tayo hindi namumunga is not the absence of resources. It's not about the absence of mina. Hindi dahil wala kang tinanggap na talento o kakayanan.
Hindi po yun. But the presence of fear that hinders us from serving the Lord. Bakit yung isang alipin, hindi siya namunga? Hindi siya naging tapat? Di ba kung titignan mo, hindi naman siya nawala, alipin pa rin naman eh. Nung pinatawag nga, lumapit eh. Di ba? Lumapit. So pagbabalik ni Jesus, mga kapatid, kahit pa-excited kang makita si Jesus ng face to face. Kasi yung excitement mo saan naka-anchor, kasi talagang 40 years kang ma-attend eh. Pero nung humarap na siya sa Panginoon, hindi naman ang tinanong lang na natili ka pa. Ang tanong, ginamit mo ba yung ipinagkaloob sa iyo? Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinako. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo napakahigpit. Kinukuha niyo ang hindi sa inyo at inaanin niyo ang hindi niyo itinanong. Kaya po hindi namunga yung alipin kasi natakot siya. Natakot siyang pagtawanan ng kanyang mga subordinates. Kasi sasabihin, ito namang si ma'am, ito namang si sir, si praise the Lord pala. Parang tanga, kay tali-talino sa loob ng opisina, nag-aayapang magsasayaw. Naaya pa kami doon sa church, sasayaw-sayaw. Ayoko nga magmukhang tanga. Natakot kasi doon sa sasabihin ng iba eh. Or yung wala ka na nga oras, wala ka na nga impluensya, pero marami kang resources. Natakot kang magbigay sa simbahan. Kasi inisip mo, perahin lang ng pastor yan eh. Mga kapatid, kung nasa mali kang iglesia, baka totoo yun. Pero sa lingkod po, hindi totoo. Or should I say, hindi po nag-e-exist yun. Nasa tama po tayong church. Ako po ay isang buhay na saksi para patotohanan sa inyo. Lahat ng ipinagkakaloob niyo sa gawain ng lingkod, inilalaan para sa ikauunlad ng ating simbahan. Huwag tayong matakot na baka mawalan tayo pag nagbigay tayo. Huwag tayong matakot na ako hindi ko na mapapanood ng dire-diretso yung lolong pag umayo ako. Baka ma-miss ko si Batang Hiyapo. Kasi umaabot pala ng alas 7, alas 8, alas 9 ng gabi yung paghayo. Ako, ayoko umattend ng F group. Kasi baka hindi ako makapag-review. Ako mga kapatid, sa mga kabataan na nakikinig ngayon, you know my secret? Why I survived engineering? Not just survived, but survived with flying colors. Hindi dahil magaling si Brother Alex. Wala nga galing eh. Actually, hindi nga galing ang pag-uusapan natin dito eh. Wala nga ako resources ng pag-aaral eh. Kung hindi ako magiging scholar, hindi ako makakapag-aral kasi wala akong pera. Wala akong pampaaral. So siguro, kung iyon ang dahilan ko, baka dapat natakot na ako nung maglingkod. Ngayong ipaglilingkod ko, magtatrabaho na lang ako para may pangmatrikula ako, para may pambaon ako. Ay,
yung pakikipagkwentuhan ko kay Brother Tony at paggawa ng mga kung ano-anong mga kapapelan para sa gawain ng Panginoon, i-review ko na lang, igagawa ko na lang ng plate kasi baka hindi ako makasubmit ng plate. Naku, baka hindi ako makasagot sa exam. Hindi. Hindi ko naisip yun. In fact, ito yung realidad ko noon. Pag may exam, pag may kailangan tapusin na plates, pag malapit na ang bayaran ng matrikula, enrollment na, I'm asking the Lord, Lord, give me an opportunity to serve you. Uunahin kita kasi ito ang gagamitin mo para pagpalain mo ako. I don't see the lost. All I see is the grace of God. Nakatapos pa ng pag-aaral si Brother Alex? Nakatapos pa. Paano? Hindi dahil matalino. Hindi pa ako matalino, maniwala kayo. Hindi dahil masipa. Hindi rin dahil gwapo. Nakatapos po si Brother Alex. Kasi ginamit ko yung resources. Hindi para makatapos ng pag-aaral, kundi para ipaglingkod sa Panginoon. Kaya tupad ko yung mga pangarap. Mga kapatid, ang sabi sa ikalawang Timoteo 1:7, ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang manghinayang na mawalan alang-alang sa Diyos. Maniwala ka kapatid, kayang ibalik ng Diyos ng hanggang 100,000 ibayo, 100-folds, everything that you think you might lose when you serve Him. Kaysa manghina ang loob mo, kaysa matakot ka, kaysa magdalawang isip ka, ma-excite ka. Because the God that you are serving is a loving God, is a merciful God, is an omnipotent and omniscient Lord and Savior. Hindi espiritu ng takot at kahinaan ng loob ang ibinigay sa atin. Bagkus anong uri ng espiritu? Espiritu ng kapangyarihan. So sa halip na matakot ka sa mawawala sa iyo, i-declare mo na as you offer this to the Lord, as you give your time to the Lord, as you serve the Lord with your strength and ability, as you give your time for Jesus, it is about utilizing His power to be blessed. It's about an authority given by God para ikaw ay maging kapaki-pakinabang na lingkod at maging daan ang mga bagay na yan para mas tumanggap ka ng gantimpala at pagpapala sa Panginoon. What we receive is a spirit of love. Kanina po, or just recent, pinagkikwentuhan namin yung sa tupa, no? Talagang, di ba, ang daming, di ba, yung balat, di ba, lahat, sabi. May nag-comment, gamit na gamit yung tupa, no? Parang lahat na lang. Imagine mo, pati placenta ng tupa, may nabasa akong gano'n na yung pala yung ginagamit ng iba na yung placentang sabon, yung panghilamos ng mukha. Imagine, pati placenta ng tupa na ginamit kung saan nilagay yung bata, nagagamit pa rin natin, ano? Sabi tuloy, nag-comment yung kasama ko, gamit na gamit ang tupa, ano? Mula balat hanggang sa loob, pati tapa, ano? Masarap daw ang ng karne ng tupa. Mga kapatid, gusto ko sanang sumagot eh.
Kaya tayo hinalintulad sa tupa. Dahil bawat bahagi ng buhay natin, pwedeng pakinabangan ng Diyos kung tayo lang ay punong-puno ng pag-ibig sa ating kapwa. Pero pag wala kang pag-ibig, kung gagamitin lang ako niyan, wala namang ano yan, amo siyang kasalanan niya yan kung bakit siya magdurusa. Ay sige, bahala siyang maghirap kasi tamad, kasi makasalanan. Wala kang pag-ibig. Kaya walang pinakikinabangan sa iyo, hindi dahil walang pakikinabangan, kundi natatakot ka kasi na maloko, na malamangan, na mawalan. At wala kang pagpipigil sa sarili. Kasi ang pinipilit mong identity hanggang ngayon ay yung identity mo noon. Diyan ka dinadaya ng devil. Mga kapatid, iba na po tayo ngayon. Kaya yung ikatlong alipin, kaya siya hindi namunga hindi dahil wala siyang salapi. The third servant didn't lack money. Hindi dahil wala siyang pera. Ang wala siya, pananampalataya. What he lacked is faith. Ang meron siya fear, ano ba ginagawa ng takot? Fear paralyzes. Ginagawa kang inutil ng takot. Pero the good news is, when you have faith, it mobilizes you. Kaya nga mga kapatid, marami tayong paraan kung paano tayo maglilingkod. Maraming paraan kung paano mo gagamitin yung meron ka para ka mamunga. You can use your time for gospel conversation. Diba? Pag may mga spare time ka with your colleagues, with your classmates, with your peers, with your parent, diba yung mahabang kwentuhan, isingit mo naman ang salita ng Diyos. Kahit sa simpleng mga paraan lang. Ipasok mo naman sa usapan si Jesus Christ. Ang lingkod. Sabi nga ni Brother Tony dati, kahit ako yung pag-usapan nyo, hindi pwedeng hindi tayo tumungo sa pagkikwentuhan ng mabuting balita. Ikwento mo yung pastor. Ikwento mo yung kapatid mo sa church na parang kamukha nung katrabaho mo hanggang unti-unti. Pero napaka-sipag nun sa gawain ng Diyos. Alam mo ba? Bilib na ako din kasi mahirap yon, pero nakatapos ng pag-aaral dahil sa Panginoon. Meron nga akong kasamahan, ganyan-ganyan din sa church. Sira din yung pamilya nila. Magulo din ang nag-uumpisa. Wala din yung pangarap sa mga anak. Pero alam mo, nung nakilala si Jesus Christ, nabago. Use your time for gospel conversation. Be fruitful. Use your skills and talents in the ministry. Maglingkod ka sa Panginoon. Kailangan natin ngayon ng maraming maglilingkod. Magaling ka sumulat. Kailangan ka ng publication ministry. Magaling kang mag-layout. Kailangan ka ng multimedia. Kailangan ka din ng publication kasi alam mo, may mga programa tayong ilununsad na may kinalaman sa pagle-layout, sa pagsusulat. Magaling kang mga siwa, marami kang oras humayo, tara ka, humayo ka. Kesa ubusin mo sa panonood ng mga palabas sa hapon ng mga agawan ng asawa, paulit-ulit na DNA, tas nasusunog pa yung lokohan, palitan ng dugo, palitan ng DNA credentials. Hintay ka ng hintay sa walang katapusang Batang Quiapo, humayo ka na lang. Masarap humayo. Masarap makakita ng gumagaling ng mga nagpapasalamat sa Diyos tuwing himahayo tayo sa barangay. Gusto mo naman mga konting technical na mga trabaho at gawain, halika na, sumama ka sa ministry namin ng education and training. Tulungan mo kaming mag-train. Tulungan mo kaming mag-facilitate ng mga training. Magaling kang magdadakdak, makipagkwentuhan, marami kang impluensya, marami kang mga kakilala, marami kang mga kumpare, kumadre. Tara, mag-join ka sa External Affairs Ministry.
Marami kang influences yan sa mga labas. Mag-ano tayo, mag-outreach tayo. Use your resources, your material, your financial resources. Ang dami nating nakalatag na programa sa pagbili ng sasakyan, konti na lang mga kapatid. Matakot. Hindi ka mawawalan, maniwala ka. Pag binigay mo sa Panginoon yan, dadami yan. Dadami yan, sigurado ako. Kung matakot, tumulong. At hindi mo kailangang liitan kung kaya mo namang lakihan. Kasi baka hindi. Basta tayo doon sa mga baka na yan. Huwag espiritu ng takot. Let us support the ministry and the church. After nitong sasakyan, nasusunod natin mga bibilhin, baka simulan na natin pagplanuhan yung ating bagong church. Makabili tayo ng lupa na mas malaki, mas malawak. May impluensya ka, may mga kaibigan kang marami. Use your influence and relationship to evangelize. To introduce Jesus, to tell about Jesus. Use your personal testimony to inspire others. Para ma-encourage mo sila na lumapit sa Panginoong Jesus. Huwag mong itago ang magandang kwento at himalang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kay Jesus mo ikikwento, sabihin lang ni Jesus, alam ko na yan. Pero makikinig pa rin naman siya. Pero kung ikikwento mo yan sa tao na nangangailangan kay Kristo, malami pa. Imagine mo, magkikwentuhan kayo ng Panginoon kasama yung mga tao. Sasabihin nila, Opo Lord, salamat po kasi dahil sa ginawa nyo kay Alex, dahil sa ginawa nyo kay Karen, kay Joel, kay Bobby, nakilala ko po kayo. Ang sarap lang na may nagpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. At whatever crisis you are in right now, or kung anumang crisis naroon yung kapwa mo, use that opportunity to carry people who are sick, lost, and experiencing trials. Maraming paraan para mamunga alang-alang sa katapatan natin sa Diyos. Kasi mga kapatid, pag hindi tayo kikilos, pag hindi tayo gagawa, faithfulness is also about being ready. Hindi yung relax ka lang, wala kang ginagawa. Ay, basta a-attend ako, 40 years, 50 years, hindi ako mawawala sa linggo. Lagi akong sasamba, lagi akong ma-attend, okay na yun, I'm faithful. No. Faithfulness is not about being relaxed in the presence of the Lord. Hindi yun. Actually, yung totoong tapat sa Diyos, nandun lagi yung sense of urgency. Sabi sa Hebreo, meron daw mga dumadalo sa church na dapat sana'y mga tagapagturo na subalit hanggang ngayon kailangan pang turuan ng mga panimulang araling. Imagine mo, 30 years, 40 years, hanggang doon ka pa rin sa mabababaw. Kasi nga, hindi ka umuusad eh. Kasi ang akala mong faithfulness, basta ma-attend ka, no? Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Dapat sana'y napangangaralan na kayo ng mga dapat nyong gawin. Pero hanggang ngayon, balat sibuyas pa rin kayo. Konting kibot. Konting pagsubok. Ayaw nyo nang umattend. Konting disappointment, lilipat na kayo sa ibang simbahan. At iba naman pag-overtime namin, ginagawa pa ninyong reason para hindi na dumalo. Hindi umalis na lang kayo ng maaga, at least nasa gawain kayo ng Diyos. Pero ang babaw. Ba't mo mababaw? Kasi we are relaxed. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay. Yun yung sinasabi natin. Pagsasanay. You allow yourself to grow. You allow yourself to be trained for the glory of God kasi gusto mong maging kapaki-pakinabang, kasi gusto mong maggamit ka
ni Jesus Christ. Mga kapatid, yung pagiging complacent, yung hindi pagkilos, kasi sa tingin mo, relax ka na, di mo na kailangan, basta ligtas ka, no? Complacency begins when we forget the urgency. Na muling babalik si Jesus. Kung alam mo lang at lagi mong naaalala na anytime pwede bumalik si Lord, that is the time na talagang maglilingkod ako kasi ayokong abutan ng nakahilata, nakatunganga, nakaupo, nakangiti nga, bless na bless. Pero wala namang nabe-bless sa buhay ko. Tapusin na natin yung mga katwiran natin, maybe later. Saka na. Ang sabi ni Jesus, until I come. Ibig sabihin, from the start na tawagin ka, until He comes again. You must serve Him. Kaya ang time now. Kasi may malaking danger, mga kapatid, sa spiritual complacency and stagnation. Spiritual complacency and stagnation are never neutral. Kailanman hindi po naging neutral yan. Ang mahalaga, uma-attend ako, ang mahalaga, nandito pa rin ako sa church. No. It is disobedience in disguise. Paglalaliman natin ang ating pagtingin sa bagay-bagay. Pag hindi ka pinakikinabangan ng Diyos, it's about disobedience. Kasi tandaan natin, yung disobedience, hindi lang to paglabag sa mabuti. Disobedience is also not doing what has been ordered. Or cause us to do. Yun yung disobedience. Yung hindi mo paggawa nung ipinagagawa ng Diyos. Hindi lang paglabag, kundi yung hindi paggawa. Kaya pag ikaw ay complacent, masyado ka nang relax, hindi ka na namumunga. Ang mahalaga at ligtas ako. Ang mahalaga masaya ako. Ang mahalaga kumakain ako. Ang mahalaga nakapagpupuri at nagpapasalamat ako sa Diyos. No! It's about disobedience in disguise. Anong sasabihin mo sa Diyos pag sinabi niyang, ang dami kong binibigay na biyaya sa iyo at kaperahan at kapagpapalan? Anong ginawa mo? Nagbakasyon ako, Lord. Namasyal ako. Ilan ang na-bless sa ginawa mo? Ako. Hindi po masama yun. Pero pag ikaw lang ang nakikinabang sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo, you are not a faithful steward, and you are not responsible enough. It's disobedience in disguise. Kaya nga sabi sa Lucas 19:24 to 27, bakit masarap maglingkod? Bakit dapat tayong maglingkod? Kasi Jesus rewards faithfulness. There is great reward to being faithful. And there is judgment to those who neglect. Kaya nga dito nakita natin, kinuha niya yung ginto at ibinigay doon sa may 10 pang ginto. Kasi yung may 10, ginamit niya. Kaya binless. Yung isa, hindi ginamit. Kaya kinuha pa. Gusto niyo ba yun? Yung mawalan ng walang kalaban-laban. Kaya sabi sa Galatia 6:9, mga kapatid, huwag tayong mapako sa paggawa ng mabuti. Kahit nakakapagod na, kahit sagad na sagad ka na, kahit punong-puno ka na, kahit hindi ka na nakikinabang, okay lang yon. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, huwag mong hintayin na ibalik nila sa iyo yung ginawa mong mabuti. Huwag mong hintayin i-promote ka ng boss mo lang. Huwag mong hintayin sumagana lang ang buhay mo. Huwag mong hintayin pasalamatan ka ng simbahan o ng kung sino man sa iglesia dahil sa paglilingkod mo. Hindi sila ang magbabalik nito.
tayo ay aani, sabi ng Panginoon, mula sa kanyang kaharian at kayamanan sa langit na hindi nauubos. Tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Mga kapatid, being faithful, in being faithful, God doesn't want perfection. Hindi naman sinabi ng Diyos na maging perfecto ka. Kailangan wala ka ng pagkakamali. Kailangan mabuti ka. No, hindi naman perfection ang gusto ng Diyos eh. He wants participation. Talagang sa promero, marami pang kulang, marami pang pagkadapa. Pero ang mahalaga, nakikibahagi tayo. Hanggang unti-unti, habang nasasanay na tayo, at paulit-ulit natin ginagawa yung isang paglilingkod para sa Panginoon, magugulat ka, nag-grow ka na, and you are becoming perfect from glory to glory. It's not how much did you return. Mga kapatid, di ba may tumubo ng 10 ginto, may tumubo ng 5 ginto. Pero kahit magkaiba at hindi pantay yung tinubo nila, pareho silang tumanggap sa Diyos ng pagpapala at gantimpala. Kasi hindi naman palakihan ng kinite, tinubo eh. It's about what did you do with what I gave you, sabi ni Lord. Anong ginawa mo doon sa binigay ko sa iyo? Yun lang naman ang tinatanong ko. Hindi ko tinatanong na, ba't ang liit naman ng 5? Hindi mo ginaya yung isa 10. Yan ang ganon. Walang question of that. Hindi tayo lahat ina-expect ng Lord maging preacher na kasing galing ni Brother Bobby. Hindi tayo ina-expect ng Panginoon na makapagbibigay ng 10,000, 50,000, 100,000, 1,000,000, kagaya ng mga mayayamang negosyante na nakapagbibigay ng ganong kalalaking donasyon sa simbahan. Pero ang tanong, anong ginawa mo o ginagawa mo sa ibinigay ko sa iyo? Kahit maliit yan, ang mahalaga, nakikibahagi ka, tumutulong ka, sumasama ka sa gawain at kabutihan na ipinangungunahan ng simbahan. It's not about extravagance of service, but the consistency of service. Todo bigay ka nga ngayon, bukas wala ka na. Hindi, kasi ng faithfulness doon. Kailangan consistent tayo. Where time is of essence, kailangan nandun tayo mula umpisa hanggang huli at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi, kung hindi tayo susuko. Kaya nga sabi sa Roma 14:12, dapat ang bawat alalahanin natin, bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos. Bibigay sulit tayo sa Diyos. At sa pagbibigay sulit natin sa Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, kaya nga mga minamahal kong kapatid, this is 1 Corinthians 15:58, hindi po Roma 14:12. 1 Corinto 15:58. Ang sabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matina. Maglingkod lang tayo ng maglingkod. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil alam ninyo, hindi masasayang. Hindi masasayang. Uulitin ko, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para kay Jesus Christ. Wala pong tapon sa Panginoon. Walang tapon na paglilingkod. Walang tapon. Kaya nga, the call to be faithful until He comes is about, you're not just waiting for Jesus. Pag sinabi nating faithful, hindi ka lang naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Ikaw ay masayang naghihintay at pinakikinabangan ka. You are and we are working while we wait. We may all receive different amounts or opportunities in life. Iba-iba man yan, pero iisa lang ang expectation. Faithfulness. Pag sinabi natin faithfulness, fruitfulness.
readiness. Handa ka bang humarap sa Panginoon? Naihanda mo ba yung mga sarili mo? Kasi sabi sa Lucas 19:17, kagaya na tinanggap na gantimpala nung kumita ng 10 mina, magaling, mabuting alipin, sabi ng Panginoon. Dapat yan din yung ine-entay nating matanggap. Yung sabihan ka ni Jesus pagbalik niya, Alex, magaling. Dahil naging tapat ka sa kaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalahin kita sa 10 lungsod. Ang tanong ng Panginoong Yesus sa atin, hindi naman kung gaano ka naging magaling, kung gaano ka naging mayaman, or kung gaano kang naging sikat sa buhay na ito. It's not about the amount of wealth, the extent of your popularity or influence, or even the expertise of your talent. It's not about that. The question will be, were you faithful enough with what I gave you? Naging tapat ka ba? Pinakinabangan mo ba ang ipinagkaloob ko sa iyo? Yan po ang iiwan sa ating tanong ngayon ng Panginoon. Tapat mo bang ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakinabangan ng maraming tao ang kaloob ng Diyos sa buhay mo? Aabutan ka ba niyang tapat sa kanyang muli? Salamat sa Panginoon. Sa oras na ito, dalangin ko sa Panginoon. Nagisingin niya ang nag-aalab yung puso. Kumilos nawa ang Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa para gisingin natin ang mga natutulog nating puso at sama-sama tayo maglingkod. Sabi nga natin sa community, ang tema, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na palain tayong lahat ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa mga oras na ito at maisabuhay natin sa ating puso at mai-share natin sa ating mga kakilala at kaibigan. Hallelujah! Muli po ay inaanyayahan po kayo sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday, at ang Youth Fellowship 5 to 6:30 p.m. every Saturday, at ang Sunday Fellowship sa umaga po 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Dahil tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ni Kristo, tayo ay one in love, one in Christ. Dahil sa pag-ibig, binigyan tayo ng mas matibay at pinatatag na pananampalataya. We are getting stronger as love gets deeper. Ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Minsan po, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God bless us all.